Sa sandaling ito, makikitang naglalakad si Yunyi sa loob ng Imperial Prison. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang tila may kakaiba sa lugar, masyadong tahimik ang mga dating magugulong bilanggo. Napansin din niya na tila takot ang mga ito, na para bang nakakita ng multo. Habang iniisip pa niya kung ano ang nangyayari, naramdaman niya ang isang nag-uumapaw na killing intent. Agad siyang tumingin sa pinanggagalingan nito, at matapos makita ang tao, napatanong siya, anong klaseng halimaw ito, at kailan ito pumasok sa loob ng bilangguan. Nagdalawang isip siya kung tatakas dahil iniisip niyang baka masira ang pangalan ng kanyang pamilya kung gagawin niya iyon. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Leon si Yunyi, sinabi niya na mukhang hindi ito ang sadya niyang si Shen. Naalala rin niya na parang nakita na niya si Yunyi noon. Nagsalita naman si Zhang He mula sa loob ng kulungan at sinabi, ito si Yunyi, isa sa mga tauhan ni Shen. Nagkomento pa ang kasama nito na hindi rin masama ang kakayahan ni Yunyi dahil nagawa pa rin itong makatayo kahit sa kabila ng matinding killing intent na pinakakawalan ni Leon. Kumaway si Leon kay Yunyi at sinabing hindi ito kailangang mag-alala dahil nandito lamang siya upang makipagkita kay Shen. Ngunit walang balak makipagbiruan si Yunyi. Sa halip, inilabas niya ang kanyang espada at sinabi na mayroon siyang misyon na kailangang tuparin, kaya dapat nilang maintindihan kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Habang naghahanda para sa kanyang pag-atake, naisip niya na kapag ginamit niya ang kanyang kakayahan, mananatili siya ng ilang araw sa kanyang higaan. Ngunit sinabi rin niya na wala na siyang pakialam kahit ano pa ang mangyari. Kasunod nito, buong lakas siyang umatake patungo kay Leon. Habang ginagawa niya ito, nabuo ang imahe ng isang golden dragon na aktong susugod na kay Leon. Ngunit sa sandaling kakagatan na yun si Leon, bigla na lamang itong nalusok. Labis na nagulat si Yunyi at napatanong, ano ang nangyari? Pinuri naman siya ni Leon at sinabing mahusay ang kanyang kakayahan. Sinabi pa ni Leon, kahit paano, na kaya mong matapatan ang kalahating taon ng aking martial arts training. Hindi natuwa si Yunyi sa sinabi ni Leon at napatanong pa, papuri ba iyon? Simula pagkabata, 10 taon na akong walang tigil na nagte-training, pero sinasabi mo na ang lahat ng iyon ay katumbas lang ng kalahating taon ng pagsasanay mo. Habang iniisip niya ito, biglang lumitaw si Shen at agad na sumugod kay Leon gamit ang isang pamatak. Ngunit kahit suppress ang atake ito, agad itong na-counter ni Leon. Sa huli, napaatras pa si Shen mula sa kanilang sagupaan. Pinuri rin ni Leon si Shen, sinasabing mahusay din ang kanyang kakayahan. Dagdag pa niya, sa palagay ko, iilan na lamang sa loob ng Kapitolyo ang kasing lakas mo. Hindi pinansin ni Shen ang kanyang sinabi at sa halip ay binanggit, sa taglay mong lakas, naniniwala akong ikaw ang leader ng mga rebelde. Kaya, ano ang binabalak mong gawin? Agad namang sumagot si Leon, wala akong binabalak gawin. Isa akong mabuting mamamayan, at nandito lamang ako para mag-report ng isang krimen na nakita ko. Galit na galit si Shen at sinabing, tigilan mo na ang iyong mga kalokohan. Kanina lang, muntik mo na akong mapuruhan sa isang suntok. Binaliwala ni Leon ang kanyang galit at sinabi, nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Habang naglalakad ako kagabi, aksidente kong nailigtas ang isa sa mga miyembro ng Wang family, at aksidente ko ring natagpuan ang isang klase ng sandata na tinatawag na Jade Seal na nasa pamilya nila. Nagulat si Shen matapos marinig ang tungkol sa Jade Seal. Dahil dito, seryoso niyang tinanong si Leon kung kaya ba niya ini-report ang tungkol dito ay dahil nag-aalala siya para sa kanyang pamilya na nasa loob ng Kapitolyo. Naisip din niya na dahil hindi personal na kumilos si Leon, malinaw lamang na nagpapakita ito na gusto niyang ang Imperial Court mismo ang trumabaho para sa kanya. Naisip niyang masyado itong arogante. Hindi pinansin ni Leon ang kanyang mga pagdududa. Sa halip, sinabi niya, kapag may problema, normal lamang na lumapit sa isang officer para i-report ito. Kaya hindi ko hinala ang ginagawa ko. Idinagdag pa niya, dahil nasabi ko na ang dapat kong sabihin, nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Pagkatapos nito, mabilis na umalis si Leon,
at naiwang nakatulala sina Yunyi at Shen. Bagamat hindi masaya si Shen sa asal ni Liyun, naisip niya na parang ginagawa nila ng pabor ang leader ng mga rebelde nang walang kahit anong kapalit. Sa huli, inisip niyang mas mabuti na rin ito dahil ang isang caged beast ay mas mainam kaysa sa isang wild beast. Dahil dito, naisip niyang sa ngayon, hindi si Liyun ang pinakamalaking banta sa kanilang bayan. Makalipas ang ilang oras, nagulat si Shen sa Empress tungkol sa mga nangyari. Sinabi ng Empress na hindi niya inaasahan na ang leader ng mga rebelde ay kusang magpapakita sa kanila sa ganoong paraan. Nagkomento pa siya na tila mahal ng leader ng mga rebelde ang kanyang asawa kaya ginagawa nito iyon. Kasunod nito, tinanong ni Shen kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Sinabi ng Empress na huwag muna nilang pansinin si Liyun sa ngayon at sa halip ay unahin ang Wang family, dahil hindi niya inaasahan na mag-iiwan ng ganito kalaking problema ang dating emperor. Agad namang sumang-ayon si Shen sa utos ng Empress. Pagkatapos niyang umalis, naisip ng Empress kung ano na kaya ang ginagawa ni Liyun ngayon. Kanina kasi ay nangako siyang uuwi siya ng maaga, ngunit hindi niya inaasahan na marami siyang trabahong gagawin. Naisip din niya na hindi niya dapat hayaan ang Wang family na gawin ang mga bagay na ito dahil baka masaktan si Liyun sa kanilang mga plano. Kinagabihan, makikitang nasusunog na ang ilang gusali sa tirahan ng Wang family. Kasabay nito, makikita rin na ang ilang miyembro ng pamilya ay nahuli na ng mga tauhan ng Six Doors. Nagulat si Yunyi kay Shen, sinasabing nalibot na nila ang buong lugar, ngunit ang mga naaresto lamang nila ay ang mga tauhan at kamag-anak ng Wang family. Wala ang mga miyembro ng Min family dahil matagal na silang nakatakas. Dahil dito, napagtanto ni Shen na may nagsabi sa Wang family tungkol sa gagawin nilang paglusob. Naisip niyang marahil ay may especially iya sa kanilang departamento. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Liyun ang mga nangyayari mula sa tuktok ng isang bubong. Matapos masaksihan ang pagkasunog ng ilang gusali, sinabi niya na mukhang nagsimula ng kumilos ang bagong Empress laban sa Wang family. Habang iniisip niya ito, tinawag siya ni Isabel, tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa ibabaw ng kanilang bubong. Inutusan siya ni Isabel na bumaba na dahil matutulog na sila. Dali-daling sumunod si Liyun at sinabing bababa na siya. Kinaumagahan, sa isang abalang pamilihan, makikitang naglalakad si Liyun. Iniisip niya na malapit na ang anibersaryo ng unang pagkikita nila ng kanyang asawa. Dahil dito, nag-iisip siya kung ano ang magandang iregalo dito. Habang nag-iisip, masayang tumakbo patungo sa kanya si Li Zhu. Sinasabing masaya siya ngayon. Nagtaka si Liyun at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Li Zhu na masaya siya dahil tinamaan na rin ng karma ang Wang family para sa mga kasamaan nilang ginagawa. Sinabi ni Liyun na si Li Zhu ay dating miyembro ng isang aristocrat family kaya hindi siya dapat matuwa sa nangyayari sa Wang family. Hindi naman nagpaapekto si Li Zhu at sinabi na iyon ay nakaraan na lamang. Sa ngayon, isa na siyang proud na miyembro ng working class. Citizens, biglang naalala ni Li Zhu na kaya siya nagpunta kay Liyun ay dahil may nakita siyang bangkay na may kaparehong sugat sa dibdib ng kanyang ama, isang lotus. Nagulat si Liyun sa sinabi ni Li Zhu, dahil ang pagkakatanda niya. Binanggit ni Li Zhu na wala siyang maalalang mga clues noong panahong yun. Malungkot na sinabi ni Li Zhu na wala siya sa sarili noong mga panahong yun. Ngunit noong makita niya ang sugat na tulad ng sa kanyang ama, biglang bumalik ang ilan sa kanyang mga alaala, hindi naman nagulat si Liyun at sinabi pa na walang duda nga na siya yun. Dahil tila iba ang laman ng kanyang utak, sinabi rin niya na magtutungo sila sa Six Doors para imbestigahan ang bangkay na nakita ni Li Zhu. Habang naglalakad sila patungo sa Six Doors, biglang tinanong ni Liyun si Li Zhu kung ano ang mga nagugustuhan ng kababaihan ngayon. Sumagot si Li Zhu na sa palagay niya ay make-up. Dahil dito, natuwa si Liyun dahil nagkaroon siya ng ideya kung ano ang magandang iregalo sa kanyang asawa. Pagdating nila sa headquarters ng Six Doors, awkward nang ngumiti si Li Zhu at tinanong si Liyun kung hindi ba masyadong lantad ang pagpasok nila doon. Hindi siya pinansin ni Liyun at nagpatuloy lamang sa pagpasok. Tinanong siya ni Li Zhu kung talagang maglalakad lang sila nang walang pakialam papasok sa loob sa kalagitnaan ng araw.
Pinakalma siya ni Leon at sinabing hindi siya kailangang mag-alala dahil ginamit niya ang kanyang true key para pakiramdaman ang paligid. Nalaman niyang walang mga gwardyang nagpapatrolya malapit doon. Dagdag pa niya, ang lahat ng puwersa ng Six Doors ay nakatutok sa Wang family, kaya inaasahan niyang walang nagbabantay sa morgue ngayon. Pagpasok nila sa morgue, agad nilang natukoy ang kanilang sadya. Sinuri nila ito at natagpuan nga ang lotus-shaped na sugat. Sinabi ni Leon na pamilyar sa kanya ang hugis ng atakeng iyon. Nagpasya siyang suriin ang ulat ng Six Doors tungkol sa investigasyon. Ayon sa ulat, ang pumatay sa taong ito ay miyembro ng Black Tiger Gang, mga kriminal na kinokomisyon para gumawa ng pagpatay at iba pang iligal na gawain. Matapos mabasa ito, naalala ni Leon na minsang kinomisyon nila ang grupong ito noong aktibo pa siya sa Rebel Army. Dahil dito, naisip niya na marahil ang nangyari sa pamilya ni Li Zhu ay isang inside job ng kanilang mga kasamahan sa Rebel Army. Dahil sa nalaman niya, tinanong niya si Li Zhu kung gusto ba nitong patayin na niya ang lahat ng mga traidor na iyon. Sumagot si Li Zhu na ang mga taong iyon ay mga pinumisyon lamang para gawin iyon sa kanilang pamilya. Sa kanyang palagay, ginagawa lamang nila ito upang mabuhay. Sa huli, sinabi niya na kung papatayin man sila ni Leon, iwanan na lamang sila ng may buong bangkay. Hindi nagulat si Leon sa sinabi ni Li Zhu at, sa halip, pinuri pa nga niya ito sa kanyang determinasyon. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa isang monasteryo, at makikita ang ilang mga kalalakihan na tila ginawang hideout ang lugar. Dumating si Leon at tinanong ang mga kalalakihan kung sila ba ay miyembro ng Black Tiger Gang. Nagulat ang mga ito at tinanong kung sino siya. Isang kalbong lalaki ang lumapit kay Leon at sinabihan siya na kung ayaw niyang mamatay ay dapat na siyang umalis. Hindi pinansin ni Leon ang pagbabanta at sa halip ay pinitik ang isang bato na agad tumama sa ulo ng kalbong lalaki, dahilan upang ito ay bumulagta. Habang gulat na gulat ang kanyang mga kasamahan, ngumiti si Leon at sinabing, mukhang tama ang lugar na napuntahan ko. Ipapadala ko na kayo sa inyong reincarnation, kaya maging mabubuting tao na kayo sa susunod ninyong buhay. Galit na galit ang mga miyembro ng Black Tiger Gang at sabay-sabay na sumugod kay Leon, sinasabing ito na ang kanyang katapusan. Sa kabila ng sabay-sabay na pag-atake, ngumiti lamang si Leon. Kasabay nito, nagsimulang manginig sa takot ang leader ng grupo dahil nakita niya kung paano tinapos ni Leon ang kanyang mga tauhan ng ganoon kadali. Lumuhad ang leader sa harapan ni Leon, nagmamakaawa na huwag siyang patayin at sinabing ibibigay niya ang anumang nais nito. Tinanong siya ni Leon kung siya ba ang leader ng grupo at kung alam niya ang nangyari sa Li family noon, pati na kung sino ang nagkomisyon sa kanila para gawin iyon. Agad namang sumagot ang leader at sinabing wala siyang alam tungkol dito. Ipinaliwanag niyang sa kanilang linya ng trabaho, ang tanging mahalaga lamang ay ang tapusin ang kanilang misyon, at hindi na nila inaalam ang tungkol sa kanilang kliyente. Gayunpaman, sinabi niya na ang naaalala lamang niya ay ang taong nagkomisyon sa kanila ay isang bulag na lalaki. Pagkatapos sabihin ito, nakiusap siya kay Leon na paniwalaan siya dahil iyon ang totoo. Ngumiti si Leon at sinabing naniniwala siya, ngunit pagkatapos nito ay muli niyang pinitik ang isang bato na tumama sa noo ng leader at agad itong tumamba. Sinabi ni Leon na hindi niya maaaring buhayin ang mga ito dahil hindi niya mapapatawad ang kanilang mga nagawang kasalanan. Kasunod nito, naisip ni Leon na hanggang doon na lamang ang mga clues na nakuha niya. Napatanong siya sa sarili kung mayroon bang bulag na lalaking miyembro ng kanilang Rebel Army noon. Lumipat ang eksena sa bahay ni Leon. Dito ay ibinigay na ni Leon ang kanyang regalo kay Isabel para sa kanilang anibersaryo ng una nilang pagkikita. Tila hindi natuwa si Isabel sa regalo niyang ito at sinabing isang beses lamang siyang gumamit ng ganoong klase ng make-up, noong araw ng kanilang kasal lamang. Hindi naman sumuko si Leon at sinabi, perpekto iyon. Dahil maaalala natin ang araw ng ating kasal kapag ginamit mo ito. Agad na tumalikod si Isabel at sinabing hindi niya gusto ang pag-alaala sa nakaraan. Hindi nawala ng pag-asa si Leon. Ngumiti siya at sinabing, para sa akin, ang ating kasal ang pinakamasayang alaala na mayroon ako. Kung hindi natin aalalahanan ang ating masayang mga alaala,
baka makalimutan natin ito balang araw. Nagmungkahi si Leon na siya na ang maglalagay ng make-up kay Isabel upang sabay nilang alalahanin ang araw ng kanilang kasal. Dahil sa pagiging persigido ni Leon, napapayag niya si Isabel. Sinabi pa nito, bahala ka na sa gusto mong gawin. Habang nilalagyan ni Leon ng make-up si Isabel, muli itong humirit. Sinasabing hindi lamang sa nakaraan nila dapat maalala ang masasayang alaala. Para sa akin, ang pinakamaganda nating alaala ay ang bawat sandaling magkasama tayo. Kinaumagahan, sa Imperial Palace, makikitang nag-uulat si Shen sa Empress tungkol sa mga bagay na nakumpiska nila mula sa Wang family. Tinanong niya ang Empress kung ano ang gagawin nila sa mga ito. Sinuri ni Isabel ang listahan ng mga nakumpiska at napansin ang isang jade pillow. Naisip niya na nitong mga huling araw ay hindi nakakatulog ng maayos si Leon, kaya naisip niyang ibigay ito sa kanya. Napansin din niya ang iba pang mga medicinal herbs, kaya naisip din niyang ibigay ang mga ito kay Leon. Habang iniisip niya ito, nagtataka siya kung bakit napakaraming medicinal herbs ang Wang family. Naisip niya kung may sakit ba ang pamilya kaya kailangan nila ng ganoong karaming gamot. Kasunod nito, napangiti siya at tinawag si Shen, sinasabing mayroon siyang ipapagawa sa kanya. Samantala, sa bahay ni Leon, makikitang katatapos lamang ni Leon sa kanyang ginagawa, isang klase ng duyan. Pagkatapos nito, tinawag niya si Isabel at inaya itong subukan nila ang kanyang ginawa. Tumanggi naman si Isabel, sinasabing hindi niya gusto ang ganoong klaseng mga bagay. Ngunit sa huli, ngumiti siya at inaming nagbibiro lamang pala siya. Kasunod nito, masaya nilang in-enjoy ang duyan na ginawa ni Leon. Habang pinagmamasdan ni Leon ang magandang ngiti ng kanyang asawa, naisip niya na talagang palabiro si Isabel. Kasunod nito, binago ni Isabel ang usapan at sinabi na ang Wang family ay tuluyan ng nabankrupt. Dahil dito, ang Imperial Court ay pumili ng isang random na pamilya upang bigyan ng ilan sa mga nakumpiska nila mula sa Wang family. Sinabi niyang sila ang maswerteng napili, kaya anumang oras ngayon ay dadalhin na sa kanila ang mga bagay na iyon. Nagtaka si Leon at tinanong kung kailan pa naging ganito kamapagbigay ang Imperial Court. Dagdag pa niya, matapos nilang wasakin ang mga pamilya, ipamimigay lamang nila ang kanilang mga nakumpiska mula. Dito, hindi naman sumagot si Isabel at sa halip ay ngumiti lamang. Sa loob-loob niya, iniisip niyang ginagamit lamang niya ito bilang dahilan upang bigyan si Leon ng regalo para sa kanilang anibersaryo. Dahil sa hindi pagsagot ni Isabel, tinanong ni Leon kung ano ang mga ibibigay ng Imperial Court sa kanila. Kasabay nito, nagdududa pa rin siya sa motibo ng Empress. Naisip niya na baka nadiskubre na ng Imperial Court ang kanyang totoong pagkatao at nagpaplano ang mga ito na magpadala ng isang true key bomb. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, sinabi ni Isabel na, ayon sa aking pagkakaalam, ang iPad adala nila ay ginseng, deer antler, at iba pang mga medicinal herbs. Namangha naman si Leon sa mga sinabing ito ni Isabel, kaya agad niyang tinanong ang kanyang asawa kung naskam ba siya ng mga ito. Agad namang sumagot si Isabel at sinabing, hindi maaaring mangyari iyon dahil ako lang ang pwedeng mang-scam sa iyo, at hindi ako maaaring mas-scam ng iba. Dahil dito, napaisip si Leon kung gusto ba siyang gawing boylet ng Empress. Kasabay nito, sumagot si Isabel at sinabing, matagal ka nang na-scam, simula noong napangasawa mo ako. Kaya wala nang makakapang-scam sa iyo bukod sa akin. Nangatwiran naman si Leon, mukhang ako pa ang nanalo sa sinasabi mong pang-scam sa akin. Ngumiti pabalik si Isabel at sinabing, tama ka sa sinabi mo. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.